Dear Tita L, ako po si Jennifer, 24 years old. Nais ko lang pong ibahagi ang last relationship ko sa isang guy. At umabot po kami sa isang dekada. Dahil botong-boto ang both sides ng families namin. Akala ng lahat ay do na lang ang kulang. I'm in a relationship with this guy since high school. Itatago ko na lang po siya sa pangalang Jack. Hindi po kami magkakaklase. Nagkakakilala po kami sa cafeteria at doon po nagsimula ang lahat. Nung naging kami na, nagkasundo kami na ipaalam sa mga parents namin ang aming relasyon at hindi naman tutol ang mga magulang ko at mga magulang niya. Mga open-minded po sila, Tita L. Pero syempre, lagi kong binabaon sa araw-araw ang bilin ng mga magulang ko na dapat makapagtapos ako ng aking pag-aaral at kahit gaano pa katamis ang aming pag-iibigan, huwag basta-basta isusuko ang bataan. Lumipas sa mga panahon, pare-pareho kaming nakapagtapos sa college. Nalampasan ang relasyon namin ng mga tukso, Tita L. Itong si Jack po, may respeto sa mga magulang ko. Para na nga kaming kambal na hindi mapaghiwa-hiwalay. Naku, lagi pa yun hinahanap sa bahay tuwing merong okasyon. Gumagawa yun ng paraan para makapunta dahil alam niyang hahanapin siya sa bahay namin. Sobrang panatag na kami sa isa't isa kaya lahat ng bagay na pag-uusapan namin. Alam ko na kung galit siya. Alam niya naman kung kailan ako wala sa mood. Mabilis humupa kung may pinag-aawayan. Pero sa mundo na hindi lang kaming dalawa ang nag-e-exist, hindi talaga maiiwasan na may mga taong manghihimasok sa aming relasyon. Ito po ang nangyari, Tita L. May gusto sa akin ng isa naming client at nahihirapan akong deadmahin at sinasakyan ko na ang lahat at naghahanap ako ng way how to ignore him. Pero ito naman ang kasama ko sa work, nagmarites kaagad sa boyfriend ko na hindi man lang nagsasabi sa akin. Doon na po nagsimula ang pag-aaway namin ni Jack. Lagi niyang topic, yun sa text. At kahit pa kumakain kami sa labas, kaya nawawalan tuloy ako ng gana. Ay nako, hindi siya makaget over kahit sinabi ko naman na magtiwala lang sa akin. Dumating sa punto na bigla na lang kaming napagod pareho. Yung tipong nanawa na po kami sa company ng isa't isa. Biglang parang gusto naming lumaya at mag-explore. Kaya pareho naming napagkasunduan to go on our separate ways. Siguro dahil hindi namin na-enjoy ang pagiging single. It's been a year na rin simula nung paghihiwalay namin at may post siya sa FB na in a relationship. Aaminin ko po, Tita L, na hindi ako makatulog sa post na yon pero may kanya-kanya na kaming desisyon. Sa ngayon, katulad niya, sarili ko muna ang uunahin ko. Naniniwala kasi ako na kung kami ang para sa isa't isa, kami talaga. Hanggang dito na lang po. Gumagalang, Jennifer ng Pampanga. Jennifer! Okay na to. Tsaring. Jennifer. Okay. Since you're 29, sa tingin ko naman may sarili ka ng desisyon, pag-iisip. Mature ka naman na. Parehas nyo namang ginusto yan na maghiwalay kayo. Siguro kasi nga nakakapagod naman yung araw-araw kayong nag-aaway. And isa sa mga factors alam nyo na hindi pagkakasunduan ninyo siguro masyado pa talaga kayong bata nang naging kayo. Kaya you only have each other. Hindi kayo nakatry ng iba pang relasyon hanggang sa umabot ka na sa 29 years old ka. 10 taon kayong kayo nang hindi naka-indicate dito. But I assume na first boyfriend, girlfriend kayo. Kasi bata pa kayo high school pa kayo noon di ba?
tas 10 years kayo nagkasama. So, ibig sabihin, simula nung mga medyo hindi pa ganon ka-mature to slowly nagmamature na kayo, kayong dalawa na yung magkasama. Sabi mo nga, gusto nyo mag-explore parehas. It was a mutual decision. 'Di ba? So, I guess wala nang sisihan on that part. Masakit man na nakalagay sa status niya that he is already in a relationship at hindi ikaw yon. Masakit man, I guess you really have to respect his decision. Maayos naman kayo nagkahiwalay, so I guess para kay kuya mo, kay kuya boy mo, 'di ba? Yun na yung closure. And sana, nung naghiwalay kayo, isipin mo na rin at ituring mo na rin yung closure kahit na masakit. And tama ka naman doon sa sinabi mo na kung kayo talaga ang para sa isa't isa, edi magiging kayo ulit. And tama yung ginagawa mo. Unahin mo muna yung sarili mo. Mental health mo muna. Sarili mo muna. Kasi 10 taon naman kayong naging kayo kahit di mo pa sinukuyang bataan. 10 taon na naging kayo. So ngayon, sarili mo muna. Kasi dati, though nasanay ka siguro, 10 taon kayo na magkasama, inaasikaso mo rin siya. After a year, siguro now on its 2nd year ka na, di sarili mo nga naman muna yung iyong asikasuhin. 'Di ba? So yon. Sana one day, makahanap ka na rin ng para sa'yo. Yung pagkakatiwalaan ka. And on that aspect, sana rin kasi, sinabi mo sa boyfriend mo yung nangyayari sa opisina. Sana hindi mo hinayaan yung ibang tao muna yung nagsabi in your behalf. Kasi talagang malaking gulo yan. I guess yun yung isa sa mga lessons na napulot mo sa relationship mo of 10 years with this guy. That trust takes a lifetime to build but only seconds to destroy. Hindi mo na maibabalik yun. Kahit pa sabihin mong pagkatiwalaan ka lang niya, hindi yun ganun kasimple. Siyempre, dapat inuna mong sabihin sa kanya, "Uy, alam mo may kliyente kami napakangkulit." Actually, dapat nga, Mars, hindi mo na yun ine-entertain. Sorry hindi mo na dapat ine-entertain yun kahit pa sabihin mong kursunada ka niya. Hindi mo na yun dapat in-entertain kasi yun ay tukso. Tukso pa rin yun. 'Di ba? Ang tukso dapat nilalayuan yan. 'Di ba nga kaya may kanta? 'Di ba kaya may kanta si Eva Eugenio? O tukso, layuan mo ako. Hindi yan dapat ine-entertain. Nilalayuan dapat ang tukso. So, I guess, dalawa yung nakuha mong lesson from that 10-year relationship. And sana, kung mahal nyo pa yung isa't isa, sayang din kasi magkabalikan kayo. With now, kung magkakabalikan kayo, mas mindful and mas smarter na kayong dalawa. Mas mature kayong dalawa. Okay? Sana maging okay ka, Jennifer.